Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita sa Noypi Geeks. Poco M6 Pro 90Hz Full HD Plus Snapdragon 4 Gen 1 and 50 megapixel incoming. Si Poco po, meron naman pong bagong i-release na budget smartphone. Ito po yung details, pag-usapan natin sa unbox.ph. Vivo Y36 5G arriving in the Philippines with promo price. Vivo Y36, budget ba to o overpriced na naman? Teka, pag-usapan natin yan. Wait lang. Sa GSM na rin na, OnePlus Ace 2 Pro will arrive on August 16. May bago pong flagship smartphone si OnePlus at ito ay merong matinding specs. And finally, sa Huawei Central, Harmony OS Next is a pure Harmony OS without Android apps and future of Huawei ecosystem. Harmony OS po ng Huawei, hindi na daw kailangan ng Android ecosystem. Hindi na daw kailangan mga Android support para lang gumana. Improvement ba ito or I think this is a good news. Pero pag-usapan natin. Kung interesado po kayo sa balitan to, let's start. Sa Noypi Geeks, sa panulat ni Patrick Cañete, Poco M6 Pro 90Hz Full HD Plus. Sarap. Full HD Plus. Snapdragon 4 Gen 1 50 megapixel. So this is a budget smartphone since ito ay Snapdragon 4 Gen 1. Just for context, para ma-idea kayo, ang performance po nito is kagaya lang halos ng Dimensity 700 or tinatawag na bagong version na Dimensity 6020. Yeah, yung pinakamababang Dimensity sa 6000 series. So yun po ang to. Hindi po ito epic power ha. Hindi po ito performer. Weak din po ito. 90Hz Full HD Plus pero 50 megapixel. Check natin ang itsura. In fairness, maganda. Yeah, actually mukha ang simple lang pero maganda no? Basic lang pero classy. Hindi siya maduming, hindi siya maingay sa mata. Tingnan ika nga. Magulo sa mata. Okay siya, maganda. Possible na specs, try natin hanapin. Ito. Poco M6 Pro specs, Android 13, dual SIM of course, 6.79 inch pa, may kalakihan ng screen, Full HD Plus IPS LCD lang po ito, 1080p with 396 ppi good, pinong-pino yan, 90Hz refresh rate. O kasi ano lang to Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 lang to, so 90Hz lang talaga ang pinakakaya nito, and possible pa nga na hindi talaga 90Hz din sa gaming to, malamang sa settings lang at sa home screen lang merong 90Hz screen refresh rate din dito. 4GB 6GB lang ang RAM, so maba. Adreno 613, so weak din ng GPU. Like I said, this is a budget category, pero UFS 2.2 siya, 64 and 128GB na variant. 8 megapixel lang po yung front camera, so basically hindi rin ito focus sa selfie camera. Pero okay ito, I'm sure Poco 50 megapixel with 1.8 aperture, 2 megapixel na basura. So dual camera siya with 50 megapixel lang yung main camera. Patingin nga. Dual camera nga lang siya. Kung titingnan dito, dalawa nga lang. Yung isa dito 50 megapixel, I guess ito yata yun. And ito yung 2 megapixel kasi ito yung mas maliit. Basura po yan. So ito lang kakount natin as ito ang camera. Kung alin man dyan ng 50 megapixel. Side mounted fingerprint, okay. IP53 doesn't splash. Splash lang po, hindi siya water resistant. Splash lang. Splash resistant. 4G, 5G LTE. Okay, so good. 5G na po siya. ABG NAC, so that means 2.4 GHz and 5 GHz supported din niya. Bluetooth 5.3, this is battery efficient. Good. 4 na global positioning. Isang IR blaster. Meron pa rin IR blaster in fairness. USB Type-C, 5,000 mAh with 18 watts charging port. So, hindi siya ganun kabilis na charging, pero okay lang yan. Since ito ay magkano? Ito ang price po niya. Possible na price, hindi pa po ito exact ha. Direct conversion pa lang po ito. 7,400 pesos and 8,800 pesos. So sulit ba ito? I think sulit ito. Kasi 5G naman Tapos 1080p at 6.79 inch. Malaki yung screen. Tapos UFS 2.2 na siya. At gusto ko rito yung part na 4 yung global positioning niya, so possible na goods ito sa mga tropa nating riders. So sa price niya na, kung ito nga naglalaro, hindi lalayo dito yung pricing niya, 7,400 to 8,800. Sulit po ito si Poco M6 Pro. Pero titingnan natin siyempre yung mga reviews, yung mga actual na usage soon. Details in the Philippines are yet to be known, so abangan pa. Malamang since na-announce na siya, either bago matapos tong August or September na to papasok sa Pilipinas. So abangan natin. Sa mga fan dyan ng Poco, yan, malapit na po. Meron naman silang isang 5G na budget smartphone.
Lipat tayo sa susunod na balita sa Unbox.ph sa panulat ni Dwayne Guizon. Vivo Y36 5G arriving in the Philippines with promo price. So nabasa ko actually ito kanina. Itong article na to hindi ko pa nababasa. Pero nabasa ko ang post nito sa Unbox.ph Facebook page, yung maliit lang na caption, yung pricing. Teka, i-confirm ko kung totoo yung nabasa ko, baka nagmamalik mata ako. While the official price of the Vivo Y36 5G is 15,000 pesos. Official price was 15,000 pesos. Pero ang introductory price niya is 12,000 pesos. So, introductory price means temporary lang siya. Mga within 3 days to 1 week lang siya na price. Pero, so, babalik din siya sa original price niya na 15,000 pesos. Worth it ba ang specs nito sa 15,000 pesos? Tingnan natin yung specs. This is 4G only. Oh, 15,000 pesos, 4G only. Okay. Ito ang specs niya. i36 5G po siya. Dimensity 6020. So, Dimensity 700. 15,000 pesos sa Dimensity 700. Yun na, tama nga ang hinala ko. Overpriced nga siya. Dimensity 700 po ngayon. Marami ng Dimensity 700 ngayon or Dimensity 6020 na below 10,000 pesos. Pero si Vivo, nasa panloloko pa rin ng mga consumers niya na inilagay niya pa talaga sa 15,000 pesos. So, lantarang panloloko, overpricing. Panloloko lang naman to kung nagpaloko ka. Pero kung hindi ka naman magpapaloko, so hindi sila makakaloko, hindi sila manloloko. Pero again, kung pagka binili mo to, nagpaloko ka, di consider sila manloloko. Ang gulo, no? So, overpriced po ito. Yeah, 16 megapixel, 90 Hz, blah, blah, blah. Samantalang si Poco, ito sa Poco M6, no? 7,400 pesos lang. Tapos, Snapdragon 4 Gen 2 na. Halos magkasintapat po ito. Si 4 Gen 2 at saka si 6020. Actually, si 6080 nga yata ang katumbas nito. Pero ilagay na natin. Kahit sabihin natin katumbas niya yung 6020, ang layo po ng gap, no? 15,000 pesos versus 7,400 pesos. Half the price. Qualcomm pa ito, ha? Qualcomm pa itong 7,400 pesos. Si lantaran. Anyway, kung interesado pa rin kayo dito kay Vivo Y36 5G, iwan ko yung link. Bahala po kayo sa decision sa buhay. Ako, dito lang naman ako para i-guide kayo. Yan. Sa GSM Arena, sa panulat ni Jordan, OnePlus Ace 2 Pro will arrive on August 16. So, yeah, 1 week from now, OnePlus Ace 2 Pro ang kanilang flagship. This is, gusto ko yung specs makita. Ay, ganda ng itsura, oh. Woo! Ang sexy talaga pag OnePlus, eh, no? Ganda ng camera, oh. So, specs, Snapdragon 8 Gen 2. Flagship nga talaga. It will have VC cooling system. O, so, pang ano to? Good for gaming to. Total area of heat dissipating materials to over 9,000 square millimeter. Uy, malaki. Malaki yung ano niya, yung talagang nilagay na ano na pang cooling. Nako, mayroon na namang pagkakaguluhan ng mga gamer na mahihilig din sa... Ito maganda sa OnePlus eh. Base sa reputation niya at nakagamit na rin naman ako. Naka-review na ako ng ilang OnePlus na rin. Especially last year. Maganda yung kanilang cooling system and maganda rin ang camera nila. Even sa mga low-end nila, mga pinaka-weak nila, maganda yung camera. Kahit electronic image stabilization lang, yung software stabilization lang sa video, decente. Tapos, maganda yung optimization nila. So, yeah, bihira ako makarinig. Meron naman, I'm sure, meron nasisira na naglolo ko mga OnePlus, pero mas bihira kay compare kina Xiaomi, Poco, Realme, Infinix Tecno, mas bihira dito eh. And parang ito yung combination, hindi man perfect, pero ito yung combination ng photography, camera, and gaming. Kay OnePlus yung combination na yun eh. So, wala lang, natutuwa lang ako sa pinapakita nila. Kasi ito yung, kung papipiliin ako, sa mga lahat ng smartphones currently binago ko na ngayon. Dati kasi iba yung number 1, number 2, number 3 ko, but this year ang masasabi ko na number 1 sa akin is siyempre si Samsung kasi ginagamit ko, pero ang daming palpa kasi Samsung lately. Ito yung lalo yung 8K na kalokohan nila nung last update. Then pangalawa is ito si OnePlus. Mga pangalawa sa akin ito si OnePlus. Mga pangatlo nga lang sa akin si Apple eh. Pero yeah, ang ganda mo naman design, ang ganda kasi ang gara. So goods ito. Their specs is 24GB RAM. Hindi po siya extended RAM. Kasi 24GB LPDDR5X RAM. Hindi sinabi rito na may extended RAM. Legit. Wow! And 1TB UFS 4.0. This memory combination will be the highest outside dedicated gaming phones. Take note, highest outside dedicated gaming phone. Pwede nga talaga siyang pang gaming. Pero tingnan natin yung actual na review syempre. And we have to wait for 10 more days until we learn how much. Yeah, 1 week pa.
Wala pang price, di pa natin alam, pero malamang labas to ng 30K since 8 Gen 2. Malamang maganda rin kasi ang camera nito plus ganyang cooling system at 24GB RAM. Malamang lagpas to ng 30,000. Possible pa nga mag 40,000 pesos ito. So yun, mga fan lang ng ng OnePlus dyan, abang-abang na kayo. Ito na yan. And finally, sa Huawei Central, sa panulat ni Amy Sarkar, yun, Harmony OS Next, yun yung pangalan, Harmony OS Next is a pure Harmony OS without Android apps in the future of Huawei ecosystem. So, ang una kong actually curious dito is, hindi na ba siya based on Android open source? The software doesn't use Android libraries and it can't open Android APK. Okay, so problem yan, di ba? Kasi, syempre, Android nasa APK po. Sa Android is ang mga apps niya is APK. Apps and games is APK, based on APK. So, kung hindi niya kaya mag-open ng APK, parang more on ano na to. Kung ito speculation pa lang naman to ha. Parang ano siya, feature phone. Yung kagaya sa Nokia na Symbian. Ganon, Symbian, hindi nakaka-open ng APK. May sarili silang library. The software doesn't use Android libraries. Emphasis ko lang yon. And cannot open Android APKs. In simple words, you can call Harmony OS Next a future mobile operating system. So, totally separate siya sa Android. And as of now, parang hindi magandang news yata yun sa mga Android Android dependent user. Yun talaga umaasa sa mga APK. Pero this is good news for Huawei kasi medyo nagkakaroon na sila ng traction talaga na tuluyan ng humiwalay sa Android. The problem nga lang dito sa ganitong sistema na hiwalay na operating system, totally hiwalay sa Android is yung support. Gaano karami ang games, gaano karami yung apps na magpapalibot dito para maging viable siya as an option talaga sa mga users. Since nasa Android Play Store or kahit hindi Play Store, nasa Android yung dami ng games and apps. So this is good news. This is another step forward for Huawei, pero medyo mapapaisip ka rin muna kung tutuloy ka rito. Ito. Harmony with AOSP. The consumer version of Harmony OS is Android open source project. Libraries to run Android apps. Okay, ito yung dati. Ito yung sinasabi ko na Android library pang ginagamit sa AOSP. Itong isa na yung Harmony OS Next is ito yung walang Android support. Hindi ka rin makakapag-run. So, dalawa naman. Hinati naman pala na sa dalawa. Why? Because the Harmony OS app ecosystem currently low number of developers and native Harmony application. Yun yung sasabi ko. Ang baba pa po na low number. Ang baba pa po. Ang konti pa lang po kasi ng mga developers na kaya mag-support nito. Malamang iilan lang din ang apps and games na kaya mag-run dito. But still, this is good news, okay? Harmony OS Next versus Harmony OS Base. From user interface and animation to features, Harmony OS Next and Harmony OS are identical. Magkamukha naman sila. The difference is the capability of supporting native apps is the main reason Huawei is preparing to shift from Android completely. So talagang balak silang umalis sa Android completely. Completely talaga. So, unti-unti. Developer beta. So, nag-i-invite sila ng mga developer para mag-develop ng mga apps and games sa Harmony OS Next. Medyo matagal pa to na proseso, I'm sure. But still, sa mga nag-aabang dyan na mga fan talaga ng Huawei, I'm sure maraming fan ang Huawei. Kasi magaganda naman talaga yung mga services nila sa camera, software, lalo sa mga mid-range to flagship level nila. Sa mga budget nila, walay kapag test na ako, napag-review na ako ng mga budget nila. But sa nakita ko naman sa mga flagship lab, goods matagal pa to itong sinasabi nila na hindi talaga magiging Android and totally magiging independent na si Harmony OS. Okay, itong Harmony OS Next is matagal pa to, pero yung Harmony OS kailangan pa rin talaga siya ng mga tao, especially kasi marami pa rin dependent talaga sa Android ng mga Huawei users. But still, this is good news. Ikaw, yung good news to para kay Huawei? Favorite mo rin ba Huawei? Or at least kung hindi mo favorite ang Huawei, at least isa ba si Huawei sa mga titingnan mo na, alam mo na, future brand na gamit mong smartphone? Anyway, sa comment section na lang mag-usap tayo kung may gusto kayong ipahiwatig ng mga opinion at ideas. Okay lang kung kahit paano kahit katiting lang is naging informative naman tong video na to. Please consider subscribing, liking, and sharing. Magmamarites ulit tayo sa next na Tech Diaryo.
I am Rain Manggira and this was Tech Diario. I'm out.